Nasaan yung ginto? Nasaan yung PhilHealth? Nasaan yung sa PCSO? Ha? 1.7 billion tinamaan last year na issue in 2023, December. 1.7 billion in jackpot money. Akala mo hawak na nila yun and then kinumit nila ginawang jackpot. Eh dapat yun papasok na sa National Treasury eh. Hindi eh. Mga magnanakaw talaga. Kinumit nila and then natamaan. 5 game sa loto. Tamaan ng 1 buwan, less than 1 month. 3 linggo, ganon. Imposible yun. Statistically impossible yung kahit sinong mga genius sa math, sasabihin sa inyo, that is statistically impossible. Kung alam natin may mali, kaya nga aayusin natin. We will amend the provisions under a revolutionary government. Pero, yung tanggalin mo yan, bakit? Kasi gustong mawala si Inday Sara as the heir to the presidency. Spare tire, next in line. FPPNP, lahat ng Pilipino, mas matamis pa ang mag-civil war tayo kesa walang kalaban-laban, maging narco-state tayo, komunista, at plundered country tayo. Tingnan natin. Sabi ko sa inyo yung focus namin, yung utak namin is to save the country. Ang focus ninyo, yung utak ninyo is to plunder the country. Ang layo. Sino tama? Kami. Alam niyo yun. Kaya kayo nagpapanik, kaya kayo gumagawa ng sitwasyon that will justify ang martial law, that will justify you using the armed forces and the PNP to quell the Filipino people. And that will not happen because we will not allow it. Kayo mga Pilipino, pwede ba? Ano kayo? Mag-isip-isip kayo? Ha? Matulog kayo mamaya and then pagising nyo bukas maliwanag na yung utak ninyo. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng bansa natin. Hindi ito biro-biro. Sinasabi ko sa inyo, mas matamis pa ang umabot tayo ng civil war. Kasi doon may pag-asa tayo. Kesa sa paabutin ninyo ito na bangkarote tayo, na puno tayo ng mga adik na bansa tayo, na lahat tayo tumitira ng droga. Kasi wala na magawa Puta na, tapos yung mga politiko na yan, sige-sige habang buhay, hanggang apo nila, nag-aabuso sila. Dito na ako, magrevolusyon na lang ako. Diyan na lang ako. At lahat ng gustong sumama sa akin, sumama kayo. Magkaalaman tayo. Hintayin yung hudyat ko. Hintayin ninyo ang hudyat ko. BP Sara, Madam President, ang suggestion ko sa iyo, umuwi ka ng Mindanao, umuwi ka sa Davao, doon ka sa pamilya mo. Ha? You find strength there, you pray there. Mga FGF sa buong Mindanao, you protect Inday Sara. You protect the Dutertes. Yun ang mission ninyo. Yung secondary mission nyo lang yun. Ang primary mission ng FGF, nationwide and global, you protect the Filipino family. You protect the future of this country. Yun ang mission ninyo. Primary. Secondary mission, kayong mga nasa Mindanao na FGF, ha? Viper 6, kayong mga nandyan, you protect Inday Sara. Kaya gusto niya magpresidente, kung ayaw niya, you protect her. Wala kayong magagawa. Basta siya, you protect her. We will see to it that the Constitution will continue to function and we will fight anyone or anybody, any institution, any force that will try to mangle the Constitution. Okay, kayong mga MUP, make sure that you know what is happening. You take a stand. You pick a side. Side with the Filipino people or you side with the culprit. Sa mga magnanakaw, sa mga abusado. There's only one side na tama. Isa lang ang tama na side. And that is the side of the Filipino people. Imploring the aid of Almighty God. Na gusto lang yung ideals natin. Kaya natin kinreate itong bansa natin. Kahit tayo nadehado ng 400 years sa Kastila, 50 years sa Amerikano, 5 years sa Hapon. Kahit tayo na hanggang ngayon nadehado tayo dahil sa mga politiko, another 50 years. There is something in this country worth fighting for. This is our home. Ito ang ugat natin. Ito ang ugat ng mga anak at mga apo natin. Marami nang namatay para ipaglaban ang bansang Pilipinas. Kaya yung henerasyon natin ngayon, sa atin pa ba magbabago? Sa atin pa ba tayo bibigay? Hindi. Nandun na tayo inabot tayo ng panahon. Yung dami ng dumaan na taon na yan, we were so complacent. And even our forefathers were complacent. Yung mga tatay natin, mga lolo natin, they were complacent, some of them. Iba lumaban. Now, nag-abot-abot na, kaya tayong binagsakan ng problema. Iba sa inyo gusto si Inday, Constitution. Ganun kami, ganun ang FGF, Constitution. No choice, si Inday no? Bakit? Si Inday, ito tandaan nyo
Bakit Constitution? Pwede namang hindi tayo. Pwede naman hindi si Inday. Pwede naman yan. Yung iba, ganun ng dahilan. Pwede naman ikaw na lang. Ikaw na lang. Supremo, ikaw na lang. O nga, no? Sarap ba? Pucha, ako na maging ano, di ba? And then they will entice you. They will entice me na ikaw na lang, Supremo. Hindi ako naniniwala sa ganun. Sabi sa inyo, hindi ako basta-basta na bumibigay sa ganun. Kaya nga, something is wrong sa ating Constitution, but we have to work within that Constitution. Yung pagkakaiba kasi ng ibang tao, gusto tanggalin buo yung Constitution. What for? Bakit? Mas magaling ba tayo para tanggalin natin yung buong Constitution? It was ratified by the Filipino people in a plebiscite in 1987. Huwag sana nating isipin na magaling tayo ngayon and then ihetsyopuwera ninyo yung kagustuhan ng nakakaraming Pilipino. That is the logic, the essence of ratifying a Constitution. You don't change it overnight because of a revolutionary government. You have a revolutionary government to rectify lahat ng mali. Pero yung totally scrap mo yan and then adapt a constitution, maniwala kayo sa akin, kokopyahin nyo rin yan. Kokopyahin nyo yung nakaraan. Ganun ang ginawa sa 1987, kinopya yung 73, kinopya yung 1935. Okay? Kung alam natin may mali, kaya nga aayusin natin. We will amend the provisions under a revolutionary government. Pero, yung tanggalin mo yan, bakit? Kasi gustong mawala si Inday Sara as the heir to the presidency. Spare tayo next in line. Hindi nyo pwedeng basta-basta hindi respetuhin yung Constitution. Hindi ako lawyer, hindi ako judge. Pero taong bayan ako. I represent even the dead Filipinos at babangon ko ang dangal nila kung kinakailangan magpatayan tayo just to respect the Constitution. Ay, bakit yung kay BBM? O 31 million bumoto dyan. Isa na nga ako eh. Oo. Pero I can go out and say, tarantado ka, you are terminated. Gago. Nilagay mo ang Pilipinas sa peligro. Pwede kong gawin yun. Pwede ko rin gawin yung kay Inday. You are terminated. Pwede ko sabihin kay Inday yun. Eh, ba't ko ite-terminate isang tao na wala akong nakita kung hindi maganda? Maganda na nga yung tao. Love you. We love you. Joke. Makalimut. Maganda na nga yung tao, may karisma, tapos panay trabaho lang. Eh kayo panay magnanakaw. Tapos ang masama sa inyo, yung pagnanakaw nyo, ibibintang nyo pampilit dito sa tao. Hindi magkaalaman na lang tayo, maglitawan tayo. Lahat ng para kay Inday, lumabas kayo. Lahat ng para kay Bongbong, lumabas kayo. You die for him, we die for Sara. Ganun lang. Mas masarap pa. Tandaan nyo lagi. Lagi nyo, huwag nyo kakalimutan yung sinabi ko. AFP, PNP, lahat ng Pilipino, mas matamis pa ang mag-civil war tayo kesa walang kalaban-laban, maging narco state tayo, komunista, at plundered country tayo. Doon ako sa may laban. Okay? Mag-upakan tayo, at least you fight for something. You fight for the wrong, bahala kayo. Ako, I will fight for what I think is right. Sa Constitution ako. I will fight for the Constitution. Because it respects the Filipino people. Ngayon, kayong lahat nasa ilalim na I will uphold the Constitution. Anong ginawa nyo? Binastos nyo, binastardize ninyo, binaboy ninyo. Kaya kami aalsa. Yon, maliwanag. Kaya ako tatayo para ipahiwatig sa inyo, tama na, hindi pwedeng ginagawa mo, BBM. You are fired. You are terminated. Sa takdang araw. Pinapalipas ko lang yung holiday season at nagko-condition lang ang mga tao. Paglabas ko, labas ang mga tao, yung naniniwala sa akin. Ngayon, kung walang gustong maniwala, di bala kayo, bansa nyo yan eh. Basta ko, masasabi ko sa mga anak ko, pinaglaban ko. Tayong mga senior, tayong mga MUP na retired, maraming salamat sa sumusuporta. Maraming salamat sa nagsasabi, sir, sama kami sa iyo. Maraming salamat. Much appreciated. At kahit sa mga civilian na volunteers, kahit sa mga retired na mga government employee, teachers, everyone, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat kasi pinaglalaban ninyo ang bansa ninyo. Pinaglalaban ninyo yung tama. Kailan magiging tama yung droga? Kailan magiging tama yung pagnanakaw? Sa private company nga, magnakaw ka na 1,000. Anong mangyari sa'yo? Terminated ka. Siyempre, pag-explaining ka. Eh, di mo ma-explain. Wala ka resibo. Ninakaw mo eh. 1,000 pesos, tanggal ka. How much more kung bilyon-bilyon ang ninakaw na hindi ma-explain? Nasaan yung ginto? Nasaan yung PhilHealth? Nasaan yung sa PCSO? 1.7 billion tinamaan last year na issue in 2023, December. 1.7 billion in jackpot money. Akalain mo hawak na nila yun and then kinumit nila ginawang jackpot. Dapat yun papasok na sa National Treasury eh. Hindi. Mga magnanakaw talaga. Kinumit nila and then natamaan. 5 game sa loto. Tamaan ng 1 buwan, less than 1 month. 3 linggo, ganun. Imposible yun. Statistically impossible yun. Kahit sinong mga genius sa math, sasabihin sa inyo, that is statistically impossible. Ano nangyari sa PDIC? Ano nangyari sa flood control? Walang bakal? Walang investigasyon? Ngayon, meron pang flood control? Ano nangyari sa Resolution 10? Kayong mga congressmen, akala ninyo,
okay na kayo sa akin. Hindi kayo okay sa akin. Lahat kayo, for that matter. Regardless. Regardless kung kampi kay Inday o Duterte o kampi sa Taong Bayan o kampi kay BBM. Isa lang ang Resolution 10, lahat kayo nakinabang. 2012 pa yan. Ano na ngayon? 2025. 13 years. Kung yung pera na kiniklear ninyo lahat pumasok sa tama, siguro naman, ang dami nun, trillion siguro yun, ang dami nang nagawa. Ilang airport na yun, ilang infra, ilang kalsada, ilang equipment sa armed forces. Meanwhile, ang armed forces kayo, masaya na kayo sa 35 billion ng tokwa, Kaya, people in the armed forces, kayong matitino ang isip, Kayong mga aligned sa Taong Bayan, you go out, wear your white ribbon. Sorry sa tumatawag, sorry. You wear your white ribbon. Kayong mga Taong Bayan na lalabas, you bring a white ribbon that you can give to the members of the armed forces or the PNP who are there in the vicinity. Kung ayaw isuot, kalaban yan. Kung sinuot, kakampi yan. You protect them. Okay? Anyway, marami pang dapat pag-usapan, marami pa dapat pero ang sa akin, inano ko lang, isa lang ang sigaw. Isa lang ang sigaw. You are terminated. Yun na lang. Para sa amin, para sa FJF, yun ang sigaw ko. Pagka tumayo ako, yun ang sigaw ko. You are terminated. Lahat kayo. APPNP, pick aside. Taong Bayan, or dito kayo sa bangag. Diyan kayo sa mga magnanakaw. Then, malinaw na sa akin. Hindi yung naghihintay kami. Saan kayo kakampi? Kumilos naman kayo. Alam niyo ba kung December pa kayo kumilos last year? Hindi na nawala yung ginto. Hindi na nawala yung PhilHealth. Hindi na nawala yung maharlikapan. Hindi na nawala yung puta ng, yung bakal sa flood control. Yung PDIC. Kung kumilos kayo noon pa, ngayon kayo kikilos. Kasi apektado yung retirement ninyo. Ay, sus, Ginoo. Ano yan? Oportunista. Ngayon kayo kikilos kasi apektado na kayo, apektado yung pamilya nyo. Ano yung apektadong Pilipino na siyang kumakayod para magkaroon ng taxes ang bansa natin para ipasasadya sa mga magnanakaw na yan? Ngayon kayo kikilos. Kaya nga sinasabi ko ano yan? Too late the hero. Kaya nga, pag tumayo ang Taong Bayan, it's up to you. Kung mampikay sa Taong Bayan, kung ayaw nyo, okay lang. At least, we will know, kaming mga Taong Bayan, we will know kung dapat kayo nandyan. Kasi pagka hindi, we will create a new one that will be fighting for the Filipino people. Kayong Marcos, kayong mga congressmen, kayong mga nasa gobyerno, you better review kung ano sinasabi sa konstitusyon because you have all violated, you have all betrayed the public trust. Kayo pa ngayon nagmamalinis, kayo pa ngayon yung ang gagaling magsalita. Tsupueran niyo yung presidente, mga nakaraan, at yung vice-presidente. Ang gagaling ninyo. Hindi pwede yon. Hindi kami palo dyan sa ginagawa ninyo. Hindi nyo kami pwedeng linlangin o takutin man lang. Takutin kami sa ginagawa ninyo. You declare martial law, we will undeclare it and we will show you, we will declare our own version of martial law. People's martial law. Tingnan natin. Sabi ko sa inyo yung focus namin, yung utak namin is to save the country. Ang focus ninyo, yung utak ninyo is to plunder the country. Ang layo. Sino tama? Kami. Alam niyo yun. Kaya kayo napapanik. Kaya kayo gumagawa ng sitwasyon that will justify a martial law. That will justify you using the armed forces and the PNP to quell the Filipino people. And that will not happen because we will not allow it. Kala ninyo, hahamon-hamon pa kayo, mga vlogger nyo, mga troll. Sige, nasaan na? Nga ka, ganon? Hamon-hamon. Maghintay kayo. Maghintay kayo.